Lumalakas na ang panawagan na i-ban itong si Mikey Williams dito sa PBA. Kung inyong magugunita, nangako itong si Mikey Williams na maglalaro para dito sa strong group kung saan maglalaro din dyan si Dwight Howard, Andre Robertson at yung iba pang mga PBA at dating NBA players. Pero ayon dito sa team manager ng strong group na si Jacob Lau, hindi na sila sinipot nitong si Mikey Williams. Pagkatapos maibigay yung hinihingi niyang kontrata, ay nag-agree daw si Mikey at pupunta raw siya doon. Pero naghintay sila at walang nangyari. Nangakong pupunta sa practice, wala ding nangyari, hindi rin sumipot. Naghintay doon sila Dwight Howard, si Andre Robertson, si Andre Blatch at yung iba pang players. Pero walang dumating. Hindi sinasagot yung mga tawag nila. Maski itong si Charles Chu na kinakausap si Mikey nung mga nakaraang buwan, ay hindi na rin sinasagot nito si Mikey. Kaya ngayon napilitan itong strong group na humanap ng ibang player na papalit. At syempre, naapektuhan yung preparasyon nila para dito sa Dubai Tournament dahil inaasahan nila na si Mikey Williams ay maglalaro doon. Sinabi rin nito si Jacob Lau na ngayon ay naiintindihan na nila kung anong nararamdaman ng TNT Tropang Giga dahil nakita na nila at na-experience na first hand kung ano ang ginagawa nito. Kaya dahil dito lumalakas na yung panawagan na ibaban na itong si Mikey Williams dito sa PBA. Hindi pa natin alam kung anong magiging aksyon ng strong group dito kay Mikey Williams, pero ang maliwanag dito, hindi na sila kinokontak nitong si Mikey at ngayon naghahanap sila ng papalit. Siyempre nakafocus sila doon sa tournament pero hindi nakakalimutan ng strong group yung ginawa ni Mikey at siyempre yung mga fans ngayon na nanawagan na i-ban itong si Mikey Williams dito sa PBA dahil hindi na maganda ang ginagawa nito at ngayon ay nakakaroon ng maraming problema. Para po sa mga nagtatanong kung may pag-asa pa ba sa twice to beat advantage itong Barangay Ginebra, nakadepende po yan dito sa magiging resulta ng mga iba pang laro. Ang sigurado pa lang po itong Phoenix Jewel Masters ay meron ng twice to beat advantage. Pati na itong San Miguel Beer kapag tinalo nila ang Blackwater Bossing. Since almost certain natatalunin naman ng SMB yan, masasabi natin na meron na silang twice to beat. Tsaka itong Magnolia ay meron na rin twice to beat advantage yan. So ang naglalaban na lang masasabi natin dito sa twice to beat advantage ay itong Meralco at Barangay Ginebra. Sa ngayon, itong Ginebra tandaan natin, tinalo itong Meralco Bolts. So kung sakasakali na magtabla ng record itong Barangay Ginebra at itong Meralco Bolts, makakapasok sa twice to beat advantage itong Barangay Ginebra dahil tinalo nila ang Meralco. Pero para mangyari yan, una-una, kinakailangan talunin ng Ginebra itong NLEX Road Warriors. Ang huling game kasi ng Meralco Bolts ay kontra dito sa Terra Firma at almost certain na mananalo ang Meralco dyan. So aakyat sila sa 8-3. Ang Barangay Ginebra, ang huling laban nila ay dito sa NLEX na lumalaban para doon sa kanilang play of life. So magiging mas mabigat na kalaban ang Road Warriors dito. Kinakailangan talunin ng Barangay Ginebra ang NLEX Road Warriors. Kung ano yung magiging posisyon ng Barangay Ginebra na magiging depende pa rin yan doon sa resulta ng mga natitirang laban. Pero para magkaroon ng chance ang Ginebra dito sa twice to beat advantage, kinakailangan talunin muna nila ang NLEX Road Warriors. Kapag yan ay nangyari, lalaki ang tsansa ng Ginebra ay magkakaroon ng twice to beat advantage pero hindi pa maliwanag kung sino ang makakalaban nila. Sa panig ng San Miguel Beer, sigurado na halos yung twice to beat advantage kung tatalunin nila ang Blackwater Bossing. At sa ngayon, mas malaki siyempre ang tsansa pero hindi natin sinasabing imposibleng manalo Blackwater. Pero sa totoo lang naman, mas malaki talaga ang tsansa na SMB ang manalo doon. Pero siyempre ngayon, ang tinitignan ng San Miguel Beer ay yung magiging posisyon nila dito sa playoffs kung sino ang makakalaban. Hindi pa natin natitiyak yan dahil depende pa rin yan sa magiging takbo at resulta ng iba't iba pang mga natitirang laro dito sa PBA. Sa ngayon, may mga nagsasabi na baka Ginebra makalaban nila pero depende pa rin yan sa magiging laro ng Ginebra dahil may tsansa pa rin ng Ginebra na makapasok sa twice to beat advantage. Sa ngayon, ang tinitignan ng San Miguel Beer ay yung injury status ng mga players nila. Ang latest kasi itong si Rodney Brondial doon sa huling game ng San Miguel kontra Terra Firma na nagkaroon ng sprained ankle at baka hindi ito makapaglaro dito sa game nila kontra Blackwater.
at hindi pa natin natitiyak kung kailan ito makababalik. Alam nyo naman kung gaano kalaking bagay itong si Rodney Brondial sa San Miguel Beer. Kung nanonood kayo ng games nila, nakita ninyo na malaki talaga ang kontribusyon nito sa depensa, sa hustle at sa rebounds. Sa ngayon, ito si Big Manuel hindi pa rin maliwanag kung kailan makababalik. Dapat actually, itong January nakaschedule ng bumalik yan, pero wala pa sinasabi management kung kailan siya maglalaro. Itong si Kit Jimenez hindi pa siguro masyadong magagamit yan kahit nandun na siya sa bench ng SMB dahil nga doon sa injury doon sa mata niya. At itong si Simon Enciso, wala nga balita kung ano ba naging injury nito at hindi siya ginagamit ng San Miguel Beer. So sa ngayon, abangan na lang natin kung kailan babalik yan. Pero so far, mukhang okay naman ang SMB. Siyempre, importante, ito si Junmar Fajardo. Kumpirmado na maglalaro na kontra Blackwater Bossing. So, just in time, ready na siya sa playoffs. Although hindi pa kompleto lineup ng San Miguel Beer, masasabi natin na mas mabuti na nandiyan na si Junmar, pati ito si Jeron Teng. Muling sinabi nitong si Dwight Howard na gusto niyang maglaro dito sa PBA. At sinabi rin niya na umaasa siya na sana ay tanggalin na ng liga yung height limit dito sa Commissioner's Cup. Sa ngayon kasi meron pang debate kung 6'9" o 6'10" ito si Dwight Howard. Pero ang sabi nga nung iba, hindi na sana magiging issue yan kung tatanggalin ng PBA itong height limit sa liga. Ang tanungan ng karamihan, bakit ba nila ini-impose yung height limit na yan? Actually, noong pa, ang tagal na, meron na talagang height limit sa PBA. At hindi nga maliwanag kung bakit nila nilagay yan. May mga ilang konferensya na ginawa ng PBA na tinanggal nila yung height limit. Natatandaan ko kumukuha ng malalaking players talaga yung mga ibang kupunan. Pero eventually, binalik nila yung height limit dito sa Commissioner's Cup at nananatili na yan hanggang sa ngayon. Ang sabi nga nung iba, ito na sana magandang pagkakataon kung makukuha nila ito si Dwight Howard. At syempre, unang-una, kahit sinong team ang kumuha dito kay Dwight Howard, sigurado mag-a-attract ng attention niya ng mga tao. Dadami manonood ng live pati nasa TV at dagdag coverage yan syempre sa PBA dahil yung mga international media i-cover syempre si Dwight Howard. So makabubuti lang sa PBA kung tatanggalin na nila yung height limit. Sa ngayon, ang tanong ng iba, bakit ba ayaw nilang alisin yan? So dito natin makikita kung ano magiging desisyon ng PBA kung tatanggalin ba talaga nila itong height limit o pananatilihin. Pero para sa ikabubuti ng liga, mukhang mas maganda talaga na tanggalin na nila yung height limit para naman magkaroon ng pagkakataon yung mga mas matatangkad na import na maglaro dito sa liga. At nakita naman natin na yung mga players natin kaya naman makipagsabayan kahit matatangkad na players. Si Junmar Fajardo, nakita natin kaya naman sumabay doon sa mga naglalaro sa FIBA, sa Asian Games. Kaya hindi naman magiging problema kahit merong 7-footer dito. Kaya sa tingin ko, hindi lang para kay Dwight Howard, kung hindi para na rin sa ibang players, tanggalin na yung height limit. Shout out kay Eduardo Del Rosario Jr., kay John Raymark Izuela, kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Edwin Carmona Jr., kay OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Ireneo Salangsang, Ronald Barbosidad, Junjun Angie Patpat at B-Boy Matas, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Baduria, Jonad Malyari, Romeo Conchada, Edia Garcia, Michael D., RG Bueno at Dalina Family, Carlito Bolima, kay Luis Alon, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa. Pinabati din natin si Jonel Alagon at si Lino Valles Family, Rico Olarte, Ronald Barbosidad, si Donel Santiago at si Katsakino Dukusin.